Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Estela Jeronimo, Pastor Ted Riba and family, Pastor Nael Tongco and family, Pastor Jerry Delagit and family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor June Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome family, Nana Yoli and family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necha Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawan family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantigan family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Ricardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister D.Y. Apo and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulin, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Lacson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul and Anthony Gutierrez and family, Sister Philomena Togade, Sister Agam Cruz, Brother Ryan Dagdag and family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano family, Dumo family, Layag family, Nanay Angelita Moreno. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo. At sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin at muli, bago tayo manalangin, ay magbibigay po ako ng salita. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah chapter 40 sa verse 29 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Sa verse 30,
pati mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bugwal. Dito po sa 31, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod at magsisilakad, hindi manghihina. Kaya nga po ang ating paksa ngayon, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas. Sa panahon ito ay marami pong mga bagay na nakapanghihina. Unang-unang nga po, nakakaranas tayo ng panghihina ng katawan sa tindi ng init sa panahon ito. At tayo po ay nakakaroon din ng nangihinang kalooban dahil po sa mga suliranin natin sa buhay. At hindi lamang yon sa mga nangyayari sa ating buhay sa panahon ito, nakakaranas pa din tayo ng panghihina ng pananampalataya. Kaya nga po, dito po sa Isaiah 40 sa verse 29, sabi rito, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. Tayo po ay alam ng Panginoon, meron tayong likas na kahinaan. Paano tayo magkakaroon ng kalakasan? Tayo po ay humingi ng lakas sa Panginoon. Humihingi tayo na nagtitiwala na siya ay Diyos na makapangyarihan, na maaari niya tayong matulungan sa ating panghihina. At dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, siya pa rin ang nagladaan ng katugunan sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga po, totoo po itong sinasabi ng banal na aklat na marami ang manlalata at mapapagod, pati rin mga binata na malalakas ay manlalata. Na ang ibig sabihin ay makakaranas talaga ng panghihina na tulad sa mga binatang malalakas ay magkakaroon din daw ng mararanasan din daw ang mga panghihina. Pero tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi po dapat na manatiling nangihina. Meron po namang magpapalakas sa atin. Halimbawa po yung pagkain espiritual sa pamagitan po ng salita ng Diyos na ating binabasa at binubulay-bulay araw-araw. Ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan at sa ating panghihina. Ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng lakas sa pamagitan ng ating mga pananalangin. At ito po ang aking naranasan sa aking buhay, sa aking katandaan, ay maaaring magkakaroon na rin ako ng panghihina sa katawan, panghihina sa mga problema sa buhay. Ngunit sa pamagitan po ng panalangin, ito po ay maaari nating idaing sa Panginoon anuman ang nakapagpapahina ng ating pananampalataya. At sabi nga rito, siya magbibigay ng lakas sa mahina. Sino po yung mahina ngayon? Tayo po mga anak ng Diyos. Alam ng Panginoon na tayo ay dadaan sa mga pagsubok sa buhay na magiging dahilan ng ating panghina. Kaya nga mga kapatid, ang aking pong maipapatotoo sa inyo, sa aking katandaan, sa aking paglilingkod, yung pong panalangin na lagi tayong magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon. Na panalangin na idadaig natin sa Panginoon ang kahirapan. Na panalangin, maaari natin hingin sa Panginoon ang kalakasan. At sa panalangin, maaari tayong magkaroon ng bagong kalakasan sapagkat sa Kanya nanggagaling ang ating lakas spiritual, physical. Kaya nga po ang sabi dito sa verse 31, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas na parang mga agila na may mga pakpak. So dito po itinulad ang mga naghihintay o nagtitiwala sa Panginoon ay para daw ibong agila na malalakas at ang kanilang mga paglipad ay matataas, pumapailan lang. May mga pakpak na pumapailan lang. Alam niyo, totoo po ito sinasabi ng banal na aklat sapagkat nakita ko po sa Davao yung mga kulungan ng mga ibon.
ang pinakamataas na kulungan po roon ay ang ibong agila, sapagkat ang ibong agila ay matataas ang kanilang daga. Kaya ganito po inihalimbawa ang nagtitiwala at naghihintay sa Panginoon, na sinasabi ni Isaias na tayo daw na nagtitiwala sa Panginoon ay pailan lang na parang agila na may mga pakpak. Ang sabi po rito sa 31, sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad, hindi manghihina. Nang ibig sabihin, sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Ito po yung mga takbuhin natin sa buhay. Yung mga takbuhin natin sa buhay, kung tayo ay kulang ng panalangin, talagang manghihina tayo. Pero, ang sabi rito ay silang nagsisitakbo, hindi manghihina, magsisilakan. At hindi manghihina, hindi makapapagod sa mga takbuhin sa buhay. Kaya nga po, ang itinuturo ko rito sa talatang ito, bilang tao, kailangan natin yung paglapit, pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan daw na tayo ay maging tulad sa agila na ang kanilang paglipad ay matataas. Ibig sabihin, kailangan sa panahong ito na maraming pagsubok, lalong tumaas ang ating pananampalataya. Lalo nating pagtiwalaan ng Panginoon na siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Alam ng Panginoon ang ating mga likas, tayo po ay may hina bilang tao. Pero dahil po tayo ay may mga salita na may pangako ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng lakas sa ating mga panghihina. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito, dagdagan natin ang panalangin. Hingin din natin sa Panginoon, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aking pananampalataya upang ang aking panghihina ay magkaroon ng biyaya ng lakas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At tayo umasa sa katapatan ng Panginoon, ang pagiging matapat ng Panginoon sa kanyang mga pangako, ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pagiging makapangyarihan ng Panginoon, ito ang magbibigay sa atin ng biyaya upang sa panahon ito, bagamat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas sa ating mga panghina. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kailanman hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Purihin natin ang Panginoon dahil siya ay makapangyarihan. Purihin natin ang Panginoon dahil ang ating Diyos makapangyarihan magpakailanman. At ang hinihingi ng Panginoon sa panahon ito, mabibigyan niya tayo ng kalakasan kung tayo ay magtitiwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katapatan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo ang Diyos na dakila sa kapangyarihan. Kayo ang Diyos na dakila sa katapatan. Kayo ang Diyos na ang habag ay hindi naulubos. Kaya Ama, salamat kapagkat nagbibigay kayo ng banal na salita upang huwag kami patuloy na nangihina, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan na magbibigay sa amin ng lakas. Hindi lamang lakas ng katawan, kundi ang espiritual na kalakasan. Na sa panahon ito, Panginoon, ang aking idinadalangin ay tulungan niyo kaming magkakapatid. Magkaisa kami ng Espiritu na kayo ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa katulad namin mahihina. Panginoon, pagpalain niyo po itong mga salitang ito. Loobin niyo rin na kaming magkakapatid sa Iglesia ng Pier ay magkaisa ng Espiritu sa pagtitiwala na sa panghihina namin ay kayo pa rin ang magbibigay ng kalakasan. Sa pangailangan namin, kayo pa rin ang Diyos na naglalaan na lahat ng aming mga pangailangan. Abutin niyo po ang pangailangan ng mga kapatid sa Iglesia ng Pier. At patuloy niyo rin abutin ang pangailangan ng mga kapatid sa Iglesia ng Pasuntamo. Na sa panahon ito, Panginoon, nakikita niyo may nanghihina, may karamdaman. Ngunit dahil sa ang salita ninyo ay tapat at makapangyarihan, ang nanghihina ay patuloy niyong bigyan ng lakas.
Diyos. Ang may sakit ay patuloy po ninyong bigyan ng pag-alingan. Ang nagigipit, patuloy niyong biyayaan ng kaluwagan. Sapagkat kayo ang Diyos. Pag-asa namin sa kahirapan, pag-asa namin sa mga solitary, pag-asa namin sa lahat ng pangailangan. Kayo po ang Diyos ang naglalaan. Kaya maraming po salamat. At tumaas ang ako, Ama, sa pamagitan ng iyong mga salita. Kami binigyan niyo ng kalakasan upang patuloy naming maranasan sa aming buhay ang pagtitiwala sa inyo. May katugunan ang lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng ito, Ama, ay pinagpapasalamat ko at humihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng